sa iyong kamay, ipagpunan hanggang sa pag-ibig. Kahit tapat sa habang buhay, Ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Siyang gabay sa kasakitan, nahayan ka sa gitna ng kadiliman. Ay aking kaibigan at Diyos sa aking Ama, ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa aking buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Aawitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Yung buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago kabutihan mo. Ang kabutihan mo, inaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. kahit tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko kabutihan. Ika'y tapat sa habang buhay, ika'y mabuti magpakailanman, hanggat ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos.
Nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ating pong i-recite ang sumasampalataya. Sabay-sabay po nating recite. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa at kay Jesucristo na anak niya, Panginoon natin na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birhing Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at nilibing sa 3 araw, at nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula na paparito upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal at kapatawaran ng mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan at ang buhay na walang hanggan. Siya nawa. Atin pong i-recite ang 10 utos. Huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harap ko. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong mong Diyos sa walang kabuluhan. Alalahanin mo ang araw ng Sabat upang ipangilin. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang sa iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang anumang bagay ng iyong kapwa. Pagpalain nawa ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo po ay nakatunghay sa thematic sermon of the Bible. Ang ating pong serye na sinusundan ay ang thematic sermon. At tayo po ay nasa aklat ng Song of Solomon. Ang Song of Solomon ay kabilang po sa wisdom literature. So far ay natalakay na po natin ang the law, ang history, and then wisdom. So, ang huli pong aklat na ating tatalakayin ay ang Song of Solomon. Alright? Ang pamagat po ng ating paksa ngayong gabi, ang aking mahal at ako. Isa pong pag-ibig na walang hanggan. Ang pag-ibig na tatalakayin po natin ngayon ay may kaugnayan po sa ating pag-ibig sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating asawa. Okay? Kung natinig nyo yung kantang Ako'y Sa'yo, Ikaw ay Akin. So ito po ay halos parang ganun po ang lyrics. Ano po? Dito naman sa title natin, Ang Aking Mahal at Ako. Alright, now, ang awit ni Solomon, chapter 6, verse 3. Alright, kung kayo po ay may Bible, ay pwede nyo pong buklatin sa inyong mga Biblia, ang aklat ng Solomon. Alright, okay, ang sabi po dyan, ako'y sa aking mahal, at ang aking mahal ay akin. Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Aming dalangin, Panginoon, na samahan po kami sa sandaling ito na kami po ay makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Aming dinadalangin, Panginoon, na sa mga sandali ito ay patuloy ka pong kumilos sa aming pong mga buhay, sa aming mga puso't isipan, at ipangunawa mo sa amin, Panginoon, ang mga katagang ito na patuloy na magbibigay sa amin ng kaalaman at paglalim sa aming ugnayan sa iyo. Aming dalangin ang aming mga kapatid na nakatunghay ngayong gabi. Alam namin, Panginoon, na sa kabila ng mga kalamidad na ito na aming nararanasan, ang pag-ibig mo ay hindi magmamaliw. Salamat po, O Diyos, sapagkat kahit kailan ay hindi ka nagkukulang. At sa gabing ito, Panginoon, ay aming tatalakayin ang paksang ito at kung paano kami magkakaroon ng malalim na ugnayan sa iyo. At bilang halimbawa ay ang aming ugnayan sa aming mga asawa, sa aming kasintahan, kung paano ang pag-ibig ay namamagitan sa dalawang puso na
nagmamahalan. Ito po ang aming dalangin, Panginoon, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Alright? So, ito pong talata na ating susuriin ngayon. Ano po? But anyway, ito pong ako'y sa aking mahal at ang aking mahal ay akin. Sa ugnayan po ng dalawang puso na nagmamahalan, lalo na sa mga mag-asawa, ano po, gayon din sa magkasintahan. Makikita po natin dito yung laman ng puso ni Solomon. At muli kong ipapaalala sa inyo ang writer ng aklat na to. Sa totoo lang ay hindi po natagpuan ni Solomon ang kanyang tunay na mahal. At kung ito'y natagpuan man niya, ay hindi niya to nakamit. At kung babalikan po natin ang istorya niya, ano po, si Solomon ay naghari sa Israel ng 40 years. At ito po ang sinasabi na the golden years of Israel. There is no war, only peace and prosperity during his reign. Ang ginto ay bumabaha sa Jerusalem. Ang mga livestock, mga pagkain, mga ani ay napakasagana. Kaya mga mamamayan ay tuwang-tuwa sa kanilang existence ng si Solomon ay naging hari. At dito makikita natin ang grandeur ng kaharian ni Solomon. At doon sa mga nauna nating pag-aaral patungkol sa kanyang profile, sa kanyang buhay, ay nakita natin doon yung kanyang pamana at ang kanyang mga nakaraan. Siya po ay natanyag bilang pinakamatalinong hari. Siya po ay pinakamayaman. Siya po ay pinakamakapangyarihan. At siya po ay pinaka-the best lover boy of all times in history. Sapagkat siya po ay merong 700 asawa at 300 kabit. So, meron siyang 1,000 babae sa kanyang palasyo. At dito ay makikita natin ang kanyang collection. At nung isulat niya yung aklat ng Ecclesiastes, ang sabi niya ay everything is vanity under the sun. Ang lahat ay walang kabuluhan. Ang lahat ay walang kabuluhan. Walang kwenta. Ano po? Bakit kaya nasabi niya to? Pero pagdating ng po nitong Song of Solomon, ay makikita natin yung kanyang laman ng kanyang puso, ano? Na talagang siya ay napaka-romantic. Ano po? Kaya lang, ang tanong natin ay sino ba talaga ang kanyang mahal? Sapagkat sa dami ng babae niya, ay kung lahat ito ay kanyang minahal. Imagine mo, 1,000, no? Sino kaya talaga ang mahal ni Solomon? So dito sa talatang ito, no po, this is a short version lamang ito. But we have an expository o tinatawag nating pagpapalawak nito. Sa gayon ay maunawan natin yung lalim ng katagang ito. Ako'y sa aking mahal. Alright? So makikita natin dito ang ugnayan ng dalawang puso na nagmamahalan. At dito sa statement na ako, no, referring to personal pronoun, first person singular, at maaaring kumakatawan to sa writer, walang iba kundi si Solomon. Ako'y sa aking mahal. And it speak on belongingness. Ibig sabihin, talagang dedication and commitment niya. Ako'y sa aking mahal. Ibig sabihin, wala nang kahatian. No? Dito niyo makikita yung laman ng puso ni Solomon. Dito sa kanyang pagiging poetic. Ako'y sa aking mahal at ang aking mahal ay akin. So, makita natin, no, yung reciprocal, ano? Ako'y sa iyo
ikaw ay akin. Parang gano'n, ano, yung kanta natin. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin, teng, 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 teng. Ganda mo. Ayan, yung kantang yan, ano, just remind us. But here, ako'y sa aking mahal, at ang aking mahal ay akin. Suriin natin, ano po? Ano po ba yung ibig sabihin na ako'y sa aking mahal, at aking mahal ay akin, sa awit ng Solomon? Ipinapahayag nito ang malalim na pagmamahalan at pag-aari sa isa't isa ng dalawang nagmamahalan. Parang possession, ano? Yung malalim itong kanilang pagmamahalan eh. Hindi pwedeng kumbaga meron pang may-ari ng puso mo o may mag-aari ng puso niya. Kaya nga, ako'y sa aking mahal at aking mahal ay akin. Ano? And then, nagmamahalan sila. Grabe yung kanilang love. Ano? Pag binasa po niyo yung entire Book of Solomon, it is kumbaga ito'y romance. Napaka-romantic ng pagkakasulat dito ni Solomon. At yung composition niya, it reflects na yung dalawang nagmamahalan, kumbaga walang pwedeng walang pwedeng humadlang dyan kapag ang isang tao ay nagmamahal. Sabi nga, kahit na libong sibat pang humarang, ay talagang kaya niya sagupain yan. Nadinig niyo yung kasabihan na kahit na ilang bundok o 7 bundok ay aking tatawirin, makamit ka lamang. Ano? So dito, makita natin yung lalim ng pagmamahalan nitong dalawang ito. Pinapakita nito yung lubos na pagtitiwala at debosyon sa bawat isa sa kanilang relasyon. Ngayon, kung magtatanong ako sa inyo, meron bang statement na ganito sa inyong mag-asawa? O sa inyong magkasintahan? Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ano? Ako'y sa aking mahal, at ang aking mahal ay akin. So grabe yung devotion and trust dito sa statement na ito. At dito ay merong kumakatawan dito eh. Ito yung spiritual, ito yung tinatawag na patalinghaga ng pag-ibig ng Diyos sa kanyang bayang Israel. Ang bayang Israel ay aking mahal at ang Israel ay mahal ako. So it reflects yung tinatawag nating total trust and devotion. And this is the true nature of romance, o tinatawag nating pagmamahalan. Right? Ikalawa, tanong, paano pinapakita ng awit ni Solomon ang konsepto ng pag-aari at pagkakaibigan sa isang relasyon? Alright, yung konsepto, yung tinatawag nating kaisipan o ideya, yung pag-aari, yung tinatawag na possession, and then friendship sa isang relasyon. Ang talata po ay naglalarawan ng mutual na pag-aari. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Mutual eh. Right? Wala nang ibang aangkin pa niyan. Sa totoo lang, pag tinignan po natin itong sagot sa tanong natin, yung mutual na pag-aari at pagkakaibigan, kung saan parehong partido ay nag-aangkin sa isa't isa. At wala na itong kahati sa puso. Right? So yun ang tinatawag nating dedication and devotion. When you love a person, wala na itong kahati. Yan ay possession. Yan ay pagkakaibigan. Alright? So, ang parehong partido ay nag-aangkin sa isa't isa ng may pagmamahal at paggalang. Ipinapakita nito na sa tunay na pag-ibig, merong pantay na pagbibigay at pagtanggap. Nakikita niyo po, yung tinatawag na two ways. Hindi po one way ang relationship. Hindi po pwede yung isa lang ang nagbibigay.
at yung isa tumatanggap lang at wala naman siyang ibinibigay. So ito po ang problema sa mga relasyon, ng dalawang puso na nagmamahalan ay naghihiwalay. Yung isa lang ang bigay ng bigay. Yung isa tanggap lang ng tanggap, pero hindi siya nagbibigay. Ang pinapakita po nito na tunay na pag-ibig ay merong pantay, patas Yung tinatawag nating give and take. Right? Nagbigay ka, kukunin mo, and then magbibigay ka rin. Give and take. Alright? So, two ways yan. Hindi pwedeng one way. So, ganun ang relasyon natin sa ating kapwa. At kung gaano mo kamahal ang sarili, ganun mo rin siya mamahalin. Amen. Mahal mo ba ang sarili mo? Of course, sasabihin natin, mahal kong sarili ko. At the same love that you treat yourself is the love also the same that you treat your wife or you treat your boyfriend or girlfriend. Hindi pwedeng isa lang ang nagbibigay. Pag nagsawa po yung isa, right, nabigay ng bigay at hindi siya nakatatanggap, malaki pong problema yan. May mga naghihiwalay sa gitna kasi nasawa na siya. Kumbaga parang siya na lang ang umuunawa lagi. Siya na lang lagi ang nagpaparaya. Siya na lang lagi ang nagpapatawad. Dapat pareho. Right? Hindi pwedeng isa lang. So ito yung konsepto ng pag-aari at pagkakaibigan sa isang relasyon. Pantay ang pagbibigayan at pagtanggap. Walang lamangan. Alright? Pero sa iba, ay okay lang ng babae ka basta yung sweldo mo sa akin. Medyo delikado po yan. Yung ganyang mga statement. So, wala na pong pag-ibig yan. Convenience na lang. Ang dalawang puso po na nagmamahalan ay may pagbibigayan sa bawat isa. At dito nasusubok ang inyong tinatawag na friendship. Alright? You are owned by your husband or by your wife. Wala nang ibang pwedeng sumali dyan. Walang third party. Kung gusto nyong tumanda na kayo pa rin ang magkasama, maganda po itong konseptong ito. Yung pantay na pagbibigay at pagtanggap. Hindi po pwedeng isa lang ang nagbibigay. Dapat both parehong nagbibigayan. Amen po. Alright? Now, ikatlo, ano yung maaaring maging inspirasyon ng awit ni Solomon sa mga mag-asawa o magkasintahan? Ano ang inspirasyon? Ang sagot natin, ang talata ay maaaring magsilbing inspirasyon para sa mag-asawa o magkasintahan na palalimin ang kanilang pagmamahalan at pagtitiwala sa isa't isa. Ipinapaalala nito na ang tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng ganap na pag-aalay ng sarili at pagkilala sa halaga ng isa't isa sa relasyon. Sa relasyon po ng mag-asawa o magkasintahan, ang inspiration na makikita natin dito, yung tinatawag nating offer yourself, at yung pagkilala mo dun sa value ng iyong asawa o ng iyong kasintahan. Hindi mo siya kinuha for granted dahil ibinigay siya yun. Kasi if you take someone for granted, you will not be happy. Alright? So, minahal mo siya because of the value of that person. Of the value of that person because that value is inside also sa puso mo. Pero titingnan natin ang mga relasyon ng mga mag-asawa ngayon. Kamusta na? Meron mga mag-asawa na naghihiwalay ay matatanda na. Alright? So, yung iba,
ay hindi pa umabot ng 1 taon, 2 taon, naghihiwalay na, no? Ay hindi natin makita kung anong problema, pero sangayon sa mga pag-aaral, ay maaaring tinatawag nating compatibility, hindi sila compatible. Magkaiba sila ng hilig. Or, maaari yung pag-uugali na hindi nagustuhan ng isa. Or, third party. Pero yan, yung titingnan natin, bago nga kayo sumabak sa isang relasyon, kasi when you invest your life, your time and effort in relationship, you are investing your whole life, yung buong buhay mo sa isang tao. Kaya dun sa tinatawag nating marriage vow, or better or for worse, for richer, for poorer, in health and in sickness, till death do us part. So that's why we do not believe on divorce. We not believe on separation. And even the Bible is telling us na ang pagmamahalan kasi, ito yung pinagtagpo ng Diyos Walang aksidente sa pagtatagpo ng isang babae at lalaki na nagmamahalan. Ay maybe there is some attraction kung bakit ka na-fall in love. Bakit mo siya minahal at bakit mo siya pinakasalan. So sa puntong yan, makikita natin na yung mga factor. Alright? Kasi merong tinatawag na attraction lagi. Kung bakit ka magmamahal ng isang tao. Alright? At iba-iba yung mga tinatawag natin factor. Pero there is attraction always. Siguro nabaitan ka, o siguro naguapuhan ka, nagandahan ka, o siguro humanga ka dahil matalino, o kaya ay talented. So iba-iba yung attraction. Why you fall in love to somebody. But now, kung titingnan natin, yung inspiration dito, sa talatang ito na ako ay sa aking mahal at ang aking mahal ay akin. And this is a very, very close relationship, owning both. They own each other. Ito yung love na inseparable, na hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit sino man. Kasi kung mahal mo yung asawa mo, yung kasintahan mo, wala ka ng ibang tinitingnan Hindi ka na naghahanap ng iba pang pupuno sa iyo kasi you own that person and that person own you. At kayo ay namimit nyo ang pangangailangan sa bawat isa. Alright? Marami kasing kailangan ng isang tao. Hindi lang naman puro sex ang kailangan. Kasi sa aspeto nating mga tao, may mga pangangailangan na hindi natutugunan sa ating ugnayan, kaya nagkakaroon ng separation or breaking down of marriages. Alright? So, babalik tayo doon sa mga ingredients kung paano magiging matibay ang pagmamahalan ng mag-asawa at magkasintahan. Kaya pag binasa mo nyo itong Song of Solomon, babalik ka lagi doon sa sentro There is no center aside from God Himself. Ang sentro sa relasyon ng inyong pagmamahalan ay walang iba kundi ang Diyos. Right? Kaya yung pag-aalay ng inyong sarili, pagkilala sa value ng isa't isa sa relasyon, inspirasyon po yan. Meron ka nakitang maganda sa Kanya. Ngayon, kung titingnan po natin sa theological aspect, sa statement ni Solomon, it was interpreted kung gaano kamahal ng Diyos ang bayang Israel. Pero ang bayang Israel ay nagtaksil. Kaya siya,
i-divorce. Kaya siya nagdurusa. Because the man is very faithful, but the woman, the wife, is unfaithful. You look from, starting from the book of Deuteronomy hanggang sa the last book of the Bible, ang nature ng Israel, they became unfaithful to God. Right? So, here, makikita natin yung theological aspect. God is faithful to the one whom He loves. Hindi niya pinagkakanulo ang kanyang pag-ibig sa iyo. He always provides your need. Siya lagi nagbibigay ng pangangailangan mo. And God is deserved. He's deserved. Deserving siya ng ating pagsamba, papurit, pasasalamat. He never miss in providing our needs. So that is what we call yung value natin sa harapan ng Diyos, kung gaano niya tayo kumahal. And until He offer Himself for us. Alright? So dito sa bayang Israel, makita natin na yung theological aspect ng relasyon ng Diyos sa tao. Okay? Ang Diyos ay tunay na nagmamahal. At tayong mga tao, pinapakita sa atin dito ngayon na if you have a relationship, nag-aalay ng sarili sa bawat isa, kinikilala ang value ng isa't isa. Okay? Magtatagal ang relasyon. Kaya nga yan till death yan. Pero because walang tinatawag na sacrifice, walang appreciation sa isa't isa, so nagkakaroon ng paghihiwalay. Alright? God is providing your needs, but you do not worship Him. Ni hindi ka malang makapagpasalamat sa Kanya sa buhay mo. Kaya, merong mga suffering. Alright? Because God's love you. And then, the Lord, God, is deserving siya ng ating pagmamahal, ng ating paglilingkod, ng ating pagtatapat sa Kanya. And that is a theological aspect here. Alright? Now, pamagatan po natin to, ang aking mahal at ako. Isang pag-ibig na walang hanggan. So, naniniwala ba kayo na merong forever? Meron. Kung ganito ang magiging relasyon ng dalawang tao na nagmamahalan. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Pagka ganun, ang ugnayan ng relasyon, ako'y sa'yo, ikaw ay akin, magtatagal yan. Ang isa sa mga tanong ay, gusto ba niyong tumanda na kayo pa rin ang magkasama? Kasi sa paglaot ng panahon, nagsama kayo ng 5 years, 10 years, 15 years, 20, 25, 30, 40. Grabe, no? Pagka umabot ka ng ganyang mga taon ng pagsasama, at hanggang mag-abot kayo ng 60, golden years anniversary, ibig sabihin, you have a strong relationship. Alright? So, yung mga naghihiwalay ng 2 taon, 1 taon pa lang, ay may problema talaga. Hindi sila nagkakilalan talaga. Alright? Kaya dito sa relationship ng bagong mag-asawa, talagang chine-check natin, inaalam natin, yung background, kinikilatis natin. Kasi, nasa huli lagi ang pagsisisi. Di mo alam na, siyempre, nung naliligaw sa'yo, hindi naman niya sasabihin yung mga ugali niyan eh. Hindi naman niya sasabihin sa'yo kung anong pamilya niya. Pero so far, along the way, malalaman mo yan.
Pero ang wise person, unang-una inaalam yung pagkatao ng kanyang mamahalin bago siya magmahal. Kumbaga may mga standard, ano? Pero isang bagay lang, ano? May tinatawag natin kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Natin yung kantang yan. Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Ayan, kahit bawal Kasi nga tumibok ang puso mo. But, tandaan natin, na yung pag-ibig, sabi nga ng mga tatanda, ay hindi nakakain pag nawalan ka na ng isasain, ewan ko kung magmamahalan pa kayo niyan. Malamang magmurahan na. Right? So, binabalansin natin pagdating sa tinatawag nating ugnayan o tinatawag na relationship ng dalawang taong nagmamahalan. Alright? So, ito po yung ating paksa ngayon. Ang aking mahal at ako. Isang pag-ibig na walang hanggan. Right? Ngayon, kung magtatanong kayo, meron bang forever pastor? Meron. Sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Pero may nangyayari, no? Na nagkakaroon ka ng second wife o second husband. Alright? Kasi pumalpak dun sa una. And let us accept the fact na nagkamali tayo. Ang tanong lang ay, nagkamali ba ang Diyos? Yun ang tanong. So far, kung sasagutin natin, hindi nagkamali ang Diyos. Alright? Yung dalawang puso na pinagtagpo ng Diyos, hindi pagkakamali sa Diyos yun. Tayo ang nagkamali. Right? Meron tayong hindi pagkakaunawaan. Hindi tayo adjusted. Hindi tayo prepared. Hindi natin inalam na ganoon. Ang kanyang ugali, ang kanyang pamilya, ang kanyang habits. Right? So yan, mga criterion yan ng relationship na malaman mo kung sino siya. Kasi, pag nagmahal ka, hindi lamang yung maganda ang minamahal mo. Pati pangit niyayakap mo. Siyempre, sa unang pagkikita, dahil tumibok ang puso, ay lahat ng pangit gumaganda. Pati tighawat nga niyan, kinikis mo nung bago pa lamang kayo, di ba? Napagpapasensyahan mo. Kasi bago nagmamahalan Ang matindi dito, yung tagal ng panahon. Nakita mo na tumataba na, no? Tapos hindi na naliligo, ay naku po. Malaking problema yan. Kaya titingnan natin, na pag nagmahal ka ng tao, ako'y sa'yo, ikaw ay ako. Ano man ang ugali niya, ano man ang physical condition niya, lahat yun ay yayakapin mo. And you value the one whom God gave to you. God gave me you. Parang gano'n, yung kanta, no? God gave me you. Show me. So, you see it. Kasi, ang romance is is a way of life. Kayong mga kabataan na nakikinig ngayon, balang araw magkakaroon kayo ng girlfriend o mag-aasawa kayo. Pero dito, we are preparing you na pumili ng mamahalin. Unang-una, dapat yung mamahalin mo, mananampalataya rin. May takot sa Diyos. Kasi kung yung mga character reference na yan, magiging standard, yung Kristiyano ang pipiliin mo, no? Mananampalataya. Alright? And then, may hanap buhay. Alright?
And then, mahal ang Diyos. Sinmasamba. Right? So, palagay ko, magkakaroon man ng problema konti na lang. Pero standard yan. Kapag nag-asawa ka ng tambay, ano yan? Disaster yan. Unless na magbago at maborn again. Alright? Nag-asawa ka ng baga, mama's boy. O, the situation ng mga ganyan, napakahirapan. Kaya, sa pagpili, unang-una na pray, kinukonsulta ang Diyos, kinukonsulta yung ibang tao, na kung meron mang manliligaw sa inyo, o sa inyong mga kabataan, manliligaw kayo, you have to check the standard ng isang mamahalin kasi habang buhay mo makakasama yan eh. Ngayon, kung hindi mo pala gusto yan at nagpakasal kayo, habang buhay ka rin magdurusa, hindi ka magiging faithful sa kanya. Kaya dito, tinuturuan tayo na yung pagmamahal na maintindihan natin ng mainam. Alright? Now, dito pa lamang tayo sa pamagat. Maikli na lang to. Okay, paano magkaroon ng pag-ibig na walang hanggan? Medyo mahirap na tanong ito. Meron bang walang hanggan, pastor? Ay meron. Yung walang hanggan, hanggat buhay kayo. Na kayo pa rin dalawang mag-asawa ang magkasama. Hindi kayo naghiwalay. Tumanda kayo. At yan ay titingnan natin na talagang naroon ang tunay na pagmamahalan. Okay, are you ready? 1. Pagpapahalaga sa relasyon. Yung valuing the relationship. Para tumagal ang ating pagsasama, pahalaga natin yung ating ugnayan. Ito po yung pag-aalaga at pagtitiwala. Kapag sinabi mong ako ay sa aking minamahal, at ang aking minamahal ay akin, ipinapakita nito ang halaga ng tapat at matatag na relasyon. Alright? Mahirap po itong halimbawa. Paano yan kung umalis si lalaki, nag-abroad? Yung paglayo niya, iba na yung mahal niya. Kasi may pangangailangan ay umusbong yung pangangailangan. So, meron pala siyang naiwan na minamahal. So, ngayon, pumapasok na yung tinatawag nating unfaithfulness. So, dito, tingnan niyo po kapag sinabi mo ako ay sa akin, minamahal at ang aking minamahal ay akin, ipinapakita nitong halaga ng tapat at matatag na relasyon. Ang pagtitiwala at pag-aalaga ay pundasyon ng isang masayang pagsasama. Mga kapatid, okay po yung maghanap buhay. Pero wag mong iiwanan ng asawa mo. Lalo na pag mag-a-abroad. Kung aalis kayo ng papunta ng abroad, magsama kayo. At yan, napakaraming tukso, temptation sa pagitan ng babae at ng lalaki. Yung babae na iniwan mo, naghahanap din yan . At yung lalaki na umalis, naghahanap din doon sa pangangailangan niya. Paano kung merong hahamba-hambalan dyan? So, naroon na yung tukso. So, dito sa pag-aalaga, alright? Kaya nga kayo ay pinag-isa. Dapat magkasama kayo. Pero kung kayo magkahiwalay, malaking problema yan. Paano mo siya maalagaan sa panahon ng pangangailangan? And then, yung pagtitiwala. Pero may mga kilala ko na talagang tapat doon sa asawa nila. Pero one way or another, natutukso .
Alright? Pag natukso, doon na pumapasok na yun. Ang tinatawag na problema sa ugnayan. At yung pundasyon ng isang masayang pagsasama, nawawasak. Na lalo pa kung may mga anak. So marami nang nangyaring kwentong patungkol dyan. Kasi nga, meron silang basic needs na hindi nila napaghandaan. Siyempre, kakain kayo, may pamilya kayo, may mga gastusin kayo. Ay itong si lalaki, kinakailangan maghanap buhay. Walang makitang trabaho dito. Nag-abroad. Pag-abroad niya, mga 2 taon, dati isa lang yung anak niya, pagdating niya, 2 na. Amen? So yan po yung mga kwento. Unang-una, kung ikaw ay may karelasyon, may asawa ka, huwag mong iwalayan, huwag mong iwanan ang asawa mo na dahil lang sa trabaho. Amen po. Alright? Kasi maraming predators din. Mga taking advantage. Lalo na kung marupok. Maliban na lang na talagang matibay. Kanyang paninindigan. Alright? So mga kapatid, yung tinatawag nating pagpapahalaga sa relasyon, ibabalyo natin yan. Okay? Yung pagtitiwala at yung pag-aalaga. Yung words na yan na pagtitiwala, dahil mahal ka niya at mahal mo siya, may tiwala ka. Pero yung mapalayo sa iyo ang asawa mo, o yung mahal mo sa buhay, o tinatawag natin kasintahan mo, doon natetes ang pagtitiwala. Alright? Pero hanggang kailan ka magtitiwala? Nagbabago ang panahon eh. Alright? Yung makita nga natin na panoorin mo na lang yung kay Tulpo kung anong ugnayan meron yung mga mag-asawa na pumunta ng abroad. Napakasakit, yung mga relasyon na nag-iwalay. Right? Pag sinabing pagpapahalag sa relasyon, huwag mong iiwanan ng asawa mo. Aalagaan mo siya. Okay? Maglaan ng oras para sa iyong minamahal araw-araw. Makinig ng may puso sa kanilang mga pangangailangan at damdamin. So ito ay napaka-importante. May kailangan at yung kanilang damdamin, yung pagpapahalaga eh. Kasi may mga lalaki, may mga babae din naman, walang pakialam doon sa asawa nila, bahala ka sa buhay mo. Pero nung sila nagliligawan, halos parang hindi mo mapuknat eh. Parang pulot-pukyutan yung kanilang ugnayan. Talagang napakatamis. Pero nung sumapit na yung 2 at 3 ng anak nila, wala na. Dati ang tawagan ni mahal. Ngayon iba na. Hoy! Tawag eh, hoy. Diba? Nawawala eh. So dito, yung araw-araw, makinig dun sa kanilang nararamdaman, pangangailangan. Ipahayag ang iyong pagmamahal sa mga simpleng paraan, tulad ng mga salita ng papuri at mga gawa ng kabaitan. Pupurihin mong asawa mo. Ay, napakasarap mo naman magluto, mahal. O kaya naman, yung kanyang mga gawa, kabaitan niya. Right? Yung birthday ko ay, pumunta kami ng SM Mall. Bagyuhan yun. Yung kabaitan ng asawa ko, binili niya ako ng shoes and bag. And those are talagang sign of ng kabaitan. And I praise. And I thank my wife. Pinasalamatan ko siya. Salamat. So those were small things, small token ng appreciation.
Isa po sa pangangalaga yan. Right? At doon sa ganung bagay, yung emotion ay naroon yung tiwala. Right? At walang pagdududa sa iyo. Yung maliliit na kabaitan, yung pagtimpla mo ng kape, yung ipaghain mo. Diba? Minsan nawawala na yan sa mga mag-asawa Bahala ka na dyan, magkape ka na. Pero kayo mag-asawa, simple lang yung mga needs Yung asikasuhin mo siya, yung magtanungin mo, kamusta na, di ba? So those were small things, pero kailangan. Okay? So mahaba pa to, may 2 puntos pa ako, no? I hope you are enjoying and listening very well. And then, may mga kabataan tayong nakikinig dito, no? At ito ay makikita nyo sa inyong mga magulang kung yan ay nag-i-exist pa. Yung kanilang ugnayan, kanilang relasyon. Kaya lang, may mga nangyari na, siguro yung mga magulang nyo baka hiwalay na, o wala nang pagmamahal sa isa't isa, ang nadidinig nyo, murahan na lang. So, hindi po maganda. Kaya dito, ang mga yung preparation, lalo na pag nakipag-ugnayan ka na sa isang lalaki o sa isang babae, napakahalaga nito na, kumbaga, maunawaan din natin. Right? Yung salita ng papurit, mga gawa ng kabaitan. Na simple lang yan. Pero dapat maramdaman. Alright? Ikalawa, yung katapatan sa pag-ibig. Ayan. Okay? Ano ba yung katapatan sa pag-ibig? Yung tunay na pagkakaisa o pagiging isa, pagiging tapat sa isa't isa ay mahalaga upang manatili ang pagkakaisa at pagmamahalan. Sa pagsasabing ako ay sa aking minamahal, ipinapakita natin yung ating dedikasyon at katapatan sa Kanya. Hindi yung niloloko mo yung asawa mo. Ang form ng pangloloko, hindi magiging magandang resulta niyan. Mawawalan siya ng tiwala ang asawa mo, so doon kayo mag-aaway. Right? Iwasan ng mga bagay na maaaring makasira sa inyong relasyon. Maging bukas sa komunikasyon at pag-usapan ng anumang problema o alalahanin upang hindi ito lumala. So kung may mga problema, dapat nyo nang pag-usapan yan. At kung kayo mag-uusap, ay huwag kayong magsisigawan. Pero minsan nangyayari yan sa galit. Kasi nga naman, minumura ka, siyempre, sa galit mo rin, magmumura ka rin. So ano kaya pang ending niya? Hindi maganda. Lalo na may mga tinatawag na niyan collateral damage. Pag sinabing collateral damage, yung mga nakikinig, lalong-lalo na mga anak, na dun sa inyong komunikasyon na hindi maganda. So, magkakaroon ng trauma yung mga bata. Kaya kung kayo mag-asawa, mag-uusap, sabay pumunta kayo sa Sogo. O kaya pumunta kayo doon sa field o kaya doon sa parang doon kayo mag-usap. Na kahit magsigawan kayo, hindi kayo madidinig ng mga anak mo. Hello? Naintindihan? So pag-usapan niyo yung problema. At alalahanin upang hindi na lumala. So lahat ng bagay na pag-uusapan kapag may maayos na komunikasyon. Amen po. So kayo mga mag-asawa, kung kayo ay mag-uusap, isa pong mga bagay ito na mahalaga, yung talagang yung pag-uusap ng maayos. Minsan nangyayari yan, yung sigawan, talagang sa galit. Pero let's see, may collateral damage kasi. Mag-usap kayo doon sa malayo. At kung magsisigawan man kayo, may bulalas niyo yung mga problema niyo, it's okay, magkasundo pa rin. Right? Hindi yung naghiwalay, hindi nagkaayos. Kasi ang nagmamahal, umuunawa. Amen. Right? Katlo, yung pagkakaroon ng matibay na pundasyon. Yan. Ano ba yung pagkakaroon ng matibay na pundasyon?
Yung pagbuo ng matibay na pundasyon, ang pag-angkin na ikaw ay sa iyong minamahal at siya ay iyo, ay nagpapakita ng matibay na pundasyon na inyong relasyon. Ang pagkilala sa isa't isa bilang mahalagang bahagi ng buhay ay nagpapatibay ng inyong samahan. Right? So, pag pinahalagahan mo siya, tumitibay ang inyong samahan. Alright? At doon, makikita natin na talagang yung pundasyon, hindi mababasag yan, hindi mawawasak ng third party. O anumang mga problemang darating, magiging matatag pa rin ang ugnayan yun dahil magkasama kayo. Alright? Magtrabaho kayo ng magkasama upang mapagtagumpayan ang mga hamon ng buhay. Kasi yung mag-asawa, kaya nga sila pinag-isa para sila magkatuwang. Hindi sila magkaaway. Right? Magplano para sa inyong kinabukasan at magpakatatag sa harap ng mga pagsubok. Hindi lang naman third party nagiging pagsubok sa ating relasyon. Maring finances din. At doon sa finances ay nagiging cost din ng paghiwalay. Merong mga asawa na talagang kumbaga akin lahat. So medyo delikado yung pagka-akin lahat. Lahat ng sahod mo ay akin. At ang aking sahod ay akin din. So delikado po yun. Alright? Medyo may problema po tayo dyan. So, either finances or kalusugan ang maging pagsubok sa ating relasyon. Nagkasakit na yung asawa mo, aalagaan mo ba siya? Hello? So, doon pumapasok ngayon yung pagpapahalaga. Kung paano mo siya minahal ng una, ganun mo siya manahalin kapag siya ay magkasakit, kapag siya ay nawalan ng trabaho, ganun pa rin. At doon tumatatag talaga ang pundasyon ng relasyon na nagmamahalan. Yung nawalan na ng trabaho, ay nag-divorce na, umuwi ka na doon sa nanay mo. Wala nang hanap buhay eh. So, paano yan? Alright? So, minsan, ang mga mag-asawa, malaki ang kita ng babae, maliit yun sa lalaki. So, kumaga, mascom yung asawa, mas kumikita. Itong si lalaki, maliit lang. Pero nakakatulong din siya. Pero may mga babae na nakauunawa. Ay, yun ay pagmamahal. Na nauunawaan niya asawa niya. Right? So maraming aspeto sa pagpapatibay ng relasyon. Masusubok ang relasyon. Okay? Una-una, sa pera. Kalawa, sa pagsubok ng karamdaman. Katlo, sa third party. At ikaapat, sa mga differences and compatibility. So, hindi kayo pareho. Ang babae, ibang mag-isip. Ang lalaki, iba rin. But, when you love one another, kapag mahal mo ang isa, bawat isa, tumitibay ang ugnayan kasi naunawaan mo siya. At ikaw ay naunawaan din niya. Yung magbibigay, pagka ganoon na talak na yung asawa mo, at medyo mainit na ang conversation, meron dapat mag-giveaway, may bababa. Kasi pag nagtaasan kayo ng ihingan, pag nag-abot kayo doon sa dulo, pareho kayong babagsak. Kaya, dapat merong isang bababa. Kumbaga, pag nagtatatalak na, manahimik ka na, umalis ka na. Ganun lang yun. And then, balik uli. Ayun, tahimik na, payapa na. Right? So, kaya trabahuin ninyong magkasama upang mapagtagumpayan ng mga hamon ng buhay. Kasi kung makatulong kayo na sinusolve ang mga problema,
hindi ka iniwan, hindi mo rin siya iniwan, masosolve ang mga mga arising problem. Kung finances yan, kung relationship yan, kung pamilya yan, kung relatives yan, everything will be settled. Kasi nag-usap kayo. Amen po. Alright? So, ito po ay nagpapahayag ng malalim na pagmamahal at ugnayan ng dalawang taong nagmamahalan. Sinasabi nito, akin ng aking minamahal at ako ng aking minamahal. Ito po ay nagpapakita ng masidhing pag-aalaga at pag-aaruga sa isa't isa na nagpapakita ng tapat na pagmamahalan. Right? So ngayon, ang challenge po natin, ilang minuto na lang. Ano po? Kaya mo bang pahalagahan ng iyong relasyon? Kaya mo bang maging tapat? Kaya mo bang patibayan ang iyong relasyon? Forever. Kung papahalagahan natin ang relasyon, kung magiging tapat tayo, kung magiging matibay ang ating relasyon. Mga kaibigan at mga kapatid, ngayong gabi, yamang nakita natin itong romance, na tawag nating romance sa pagitan ng babae at lalaki, na ang pag-ibig, ako ay sa aking mahal, at ang aking mahal ay aking. Dedication and devotion ay kailangan. Right? Dumadating sa punto ng buhay natin, nagsasawa na. Paano mawawala ang mga ganyang bagay? Alright? So we will come to another topic when it comes to that. Pero mahalaga, yung pagpapahalaga sa inyong relasyon. Hindi aksidente na kayo ay mag-asawa. Okay? Nire-require ka na maging tapat. At magiging matibay lamang ang relasyon nyo kung magkasama kayo. Alright? Hindi yung isa lang ang tumatrabaho. Dapat sabay kayo. Amen? Alright. So tayo po'y manalangin. At kung kayo po'y napagpala nitong ating mensahe ngayon, ay i-apply natin ito. Alright, sa buhay natin. Let us pray. Salamat po dakilang Diyos sa gabing ito ng aming pagsamba at pag-aaral ng iyong salita na naway maging matibay, maging tapat, at pagpapahalaga sa aming mga relasyon, sa aming mga minamahal. At ito ay reflection, O Diyos, kung paano mo kami pinag-isa sa aming kasintahan o sa aming asawa. Nanaway, ang pag-ibig na to ay maging tunay. Sa gayon, ito ay naglalarawan ng tunay na pag-ibig namin sa iyo, na hindi kami nagbago ng aming paniniwala at pagsamba sa iyo. Ikaw pa rin ang Diyos na aming sinasamba at pinaniniwalaan. Kaya Panginoon, sa gabing ito, aming dalangin na ikaw po ang magpapala sa bawat isa. Hiniling po namin, O Diyos, ang iyong patnubay, pagpapala sa bawat isa. In Jesus' name, we also pray, Father God, Lord, ito pong mga magkakaloob, pagpalain mo po sila, Panginoon. Sa aming tithes and offering, God, we pray that you bless them. In Jesus' name, amen. Alright, kung kayo po ay nagpagpala, at pwede po kayo magbigay ng tithes and offering. So, tandaan niyo po, laging sinasabi ng Bible sa atin, mapalad na nagbibigay. You cannot outgive God. Kahit pa ibigay mo ang buong buhay mo. Pag nagbigay ang Diyos sa iyo, grabe. Alright? Dito na-challenge ang ating ugnayan sa Diyos. Kung gaano natin siya kamahal sa pamamagitan ng ating pagbibigay. You give it to God, hindi dahil kailangan ng Diyos. You give it to the Lord because you love God. Kapag hindi ka natutong magbigay, hindi ka rin tatanggap. Amen po. Kaya we are learning to give so that we will receive. Don't train yourself not to give. In any amount you can give, inu-honor ng Diyos yan. Alright? For me, siyempre, pag nagbigay kayo, ako'y mabe-bless. But when you bless me, you will be blessed also. Alright? So we already pray for our tithes and offering. Alright. So may mga e-books po tayo na libre na pwede nyo i-download. At I pray na you read. Matuto tayo magbasa. Ano po? Okay?
So, yan po ang ating ano. So, mga third Sunday po uli, magkakaroon tayo ng face-to-face worship service. Let's pray for our sponsor sa ating mga scholar. Okay? Let's pray. Witin natin doxology natin. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Pagpalain ka nawa at ingatan ni Yahweh, kahabagan ka nawa at subaybayan ni Yahweh. Lingapin ka nawa at bigyan ng kapayapaan ni Yahweh. Tatlo pong amen. 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 Magandang gabi sa inyo lahat. At nawa itong ating panahon ngayon na hinaharap, yung bagyo, na kalamidad, manatili tayong maging matatag at umasa sa Panginoon na tayo kanyang iingatan. God bless you po and see you on next Sunday.